Talk mo na nga ako. Magkunwari tayo nasa show. Ako ang host at ikaw ang guest. Ang title ng show, Impeachment Trial. May isang tanong lang ako sa'yo. Sana prangkahin mo ako. Aware ka ba sa impeachment trial ni VP Sara Duterte? Impeachment trial? Impeachment trial! Pagsasakdal, pagtutuwid, paglilitis. Impeachment trial! Terry! Huwag mo akong materi-teri! Ang tanong ko, sagutin mo! Aware ka ba sa impeachment trial ni VP Sara Duterte? Hindi! Pag sinabi kong hindi, hindi! Alam nyo ba na napakalaga sa politika ang tinatawag nating impeachment trial? Ano nga ba ito? Alamin natin. Ayon sa College of Law ng Universidad ng Pilipinas, ang impeachment trial ay tumutukoy sa kakayahan ng Kongreso na patalsikin sa katungkulan ang mga pampublikong opisyal ng gobyerno na mapapatunayang nagkasala sa bayan o lumabag sa mga nakasaad sa saligang batas. At isa sa mga malalaking katanungan na patuloy na namumutawi sa isipan ng mga mamamayang Pilipino, sino-sino nga ba mga opisyal sa kasalukuyang rehimeng Marcos ang maaaring hatulan ng impeachment? Ayon sa Artikulo 11, Seksyon 2 ng Konstitusyon, ang mga maaaring hatulan ng impeachment ay ang presidente, vice-presidente, mga mahistrado ng Korte Suprema, mga miyembro ng mga constitutional commissions tulad ng Civil Service Commission, Commission on Audit, at Commission on Elections, pati na rin ang Ombudsman. Sila lamang ang tinuturing na mga impeachable officers, samantalang ang ibang opisyal ng gobyerno ay maaaring tanggalin sa tungkulin alinsunod sa batas, ngunit hindi sa pamamagitan ng impeachment. Sa konteksto ng Pilipinas, lahat tayo ay may kaalaman ukol sa impeachment case ng kalawang Pangulo Sara Duterte. Ang kasong ito ay pangunahing nag-ugat sa mga aligasyon gaya ng confidential funds, alleged graft, betrayal of public trust, at political consensus sa Kongreso na nagsasabing siya ay panagutin. Upang mas lalo nating maunawaan, himay-himayin natin ang mga nasabing aligasyon. Sa loob lamang ng 2 taon sa posisyon, nagkaroon na si Vice Presidente ng kontrol sa mahigit 612.5 million na confidential funds na pinagdudahan ang paggamit. Sa isyong draft of the Betrayal of Public Trust, hindi niya maipaliwanag ang pinagmulan ng kanyang yaman at mga ari-arian sa SALN or Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth, dahilan ng unti-unting pagkawala ng tiwala ng publiko sa kanyang pamumuno. Subalit, alam niyo ba na sa dinami-dami ng mga aligasyon at paratang ay naudlot pa rin ang nasabing impeachment trial ni VP Sara Duterte? Ano? Naudlot? Oo, naudlot. Pero bakit nga ba? Itinigil ang impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte dahil sa paglabag ng Kongreso sa 1-year bar rule at sa mga pagkukulang sa proseso. Noong ika-10 ng Hunyo taong 2025, ibinalik ng Senado sa Kamara ang mga artikulo ng impeachment, habang sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na malabong matapos ang paglilitis bago matapos ang ika-19 na Kongreso. Nilinaw din ng Korte Suprema noong ika-25 ng Hulyo sa parehong taon na hindi nito pinawalang sala si Duterte, kundi itinuring na may mali sa proseso ng isinagawang impeachment. Sa kasagsagan ng kontrobersyang ito, hindi may iwasan na magkaroon ng pagtutunggali ng mga opinyon kung dapat nga bang i-impeach ang ating Vice Presidente na si Sara Duterte o manatili pa rin siya sa kanyang posisyon. Kung kaya tara na't alamin ang hinaing ng bayan. Ako po pala si Noreen Mokhtar from Bachelor of Science in Social Worker. Pwede po matanong ano po yung pangalan niyo? Ako naman si Aina Amores mula sa Bachelor of Arts in History 3rd year. Pwede po matanong if payag po kayo sa impeachment ni Vice Presidente Sara Duterte?
For me, oo, sana nga matagal nang ginawa. Kasi from yung sa confidential funds na hindi naman natin nakita yung transparency na sinasabi nila simula nung nilabas yung mga listahan na parang hindi naman existent yung mga taong nagngangalang piatos, pagkain naman siya, Mary Grace, di ba? So, dun pa lang makikita natin na nilalaro na tayo ng gobyerno at syempre hindi lang naman tayo lahat aware sa ganun kasi sila yung may hawak ng power, sila yung may kakayahang magpaikot sa atin, sila may kakayahang bulagin tayo, pero tayong mga scholar ng bayan, syempre hindi tayo papayag. Nandun yung paninindigan natin na kailangan silang litisin sa nararapat na paraan at kailangan nilang harapin kung ano man yung mga ipapataw sa kanila. Magandang araw, ako si Julian Maupi Maglunog na ngayon ay narito sa Polytechnic University of the Philippines. Maaari po bang malaman ang pangalan nyo? Ako po si Hans Keha po. Ginoong Hans, ano po ang pananaw nyo? Sang-ayon po ba kayo sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte? Siguro po ang magandang parang stance natin dito. No? Tignan po natin siya empirically. Marami na po tayo nakikita mga cases na pwede mag-showcase na hindi siya capable of leading a whole group or sabihin natin kahit yung city mismo nila. Pero ngayon na parang nag-reach out na tayo sa parang national level, nakikita natin yung parang influence nila kung paano nila pinapropagate yung influence na mismo tatay nila before. Makita natin na hindi siya yung parang nasa socialism type of view. Kung makikita naman natin, hindi talaga siya nag-play off well sa mga mamamayan. Yung mga programs naman nila. Sabihin natin, baka may programs na iba na parang objectively helpful naman sa ibang mga tao, like yung mga libreng sakay, ganyan. Pero kung titira natin yung budget-wise, na-utilize ba, like ratio-wise, makikita ba natin na nagpe-pay off ba yung number ng budget nila doon sa number of projects na meron sila? And lastly nga, nakikita natin yung remarks nila pagdating sa mga tao. Like yung family nila, sabihin natin very, very harsh pagdating sa mga critics nila. So yung ba yung gusto nating i-propagate sa national level natin na government? Gusto ba natin na parang ipakalat lang natin yung ganung mga vulgarity? So, para po sa inyo, gaano po kaya kahalaga na mabigyan ng pananagutan ang mga mali pong nagawa ng isang leader ng bansa? Napakahalaga kasi sa mamamayang Pilipino na mapanagot yung mga opisyal na gumagamit ng kabangyaman o budget ng ating bansa. Kasi hindi naman ito usapin lang ng sinasabi nating piso, daan, kundi bilyon ang pinag-uusapan dito. At saka na dapat na mapakinabangan ng hindi lang ng mga kabataan, pati ng ating mga matatanda, mamayang Pilipino. Ayan, so salamat po. So sa susunod pong tanong ay para po sa inyo, sang-ayon po ba kayo sa impeachment trial case ni VP Sara Duterte? Lahat naman, hindi lang particular kay VP. Ibig sabihin, gusto niyang malinis yung pangalan niya, dapat ma-undergo siya doon sa tinatawag na nila para nang sa ganun mapatunayan mo, magiging malino sa mga sambayan ng Pilipino kung saan napapunta yung pera o talagang ginastos o ninakaw o nilukstay lang ng walang kadahilanan. Ang bawat tungkulin ay may kalakip na responsibilidad at ang bawat aksyong ating ginagawa ay dapat may pananagutan. Tayo, bilang mamamayan ng isang demokratikong bansa, mahalaga lamang na humingi tayo ng kalinawan at hustisya sa mga opisyal na iniluluklok natin upang mamuno sa ating bayan. Ang kapangyarihan ay nararapat na nasa kamay ng taong bayan. Itigil na natin ang pagbubulag-bulagan. Magtanong, Mangialam at manindigan. Pilipinas, gising na!